OKC Thunder, grabe ang winning streak. Binuhat ni SGA. Lakers, biglang lumakas ang depensa at opensa. Nautakan ni Pelinka ang Nets. At Warriors, nabuhay muli dahil kay Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nanalo ang Oklahoma City Thunder laban sa Memphis Grizzlies para sa kanilang ika-11 sunod na panalo. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang laro na may 35 points, 7 assists, 6 rebounds, and 4 blocks. Umiskor ang rookie na si AJ Mitchell ng 17 points habang sina Aaron Wiggins at Jalen Williams ay nag-ambag ng 16 and 14 points ayon sa pagkakasunod. Nag-lead ang Thunder sa halftime sa likod ng 23 points ni Gilgeous-Alexander at tig-22 puntos ni na Mitchell at Kenrich Williams. Nagawang tambakan ng Thunder ang Grizzlies sa ikalawang quarter para kunin ang kontrol ng laro. Sa kabila ng pag-umpisa ng Memphis sa 9-0 run, nahirapan silang makascore at nagtapos ang laro sa mababang field goal percentage na 38.1% and 27.5% from 3-point range. Nanguna para sa Grizzlies si Desmond Bane na may 22 points habang si Jay Huff ay nagdagdag ng 17 points. Nahirapan si Jaren Jackson, ang leading scorer ng Memphis, at nagtapos na may 13 points with 3 of 17 shooting. Naglaro ang Memphis nang wala sina Ja Morant at Zach Edey na nakaapekto sa kanilang performance. Bagamat natalo sa rebound battle, iniscore ng Thunder ang Grizzlies ng 56-36 sa paint. Ang turnovers ng Memphis ay na-convert ng Thunder sa 33 points na naging malaking factor sa pagkapanalo nila. Ang Grizzlies ay bibisita sa Phoenix sa kanilang susunod na laro habang ang Thunder ay mag-ho-host ng Minnesota. Sa sumunod na balita naman, ang Los Angeles Lakers ay nag-anunsyo ng isang mahalagang trade pagkatapos ng Pasko na nagdala kay Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets kapalit ni D'Angelo Russell at mga second-round picks sa 2027, 2030, and 2031. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang tsansa ng Lakers na makapasok sa playoffs habang binibigyang suporta si LeBron James sa kanyang ika-40 kaarawan. Si Finney-Smith ay isang solidong 3-and-D forward na mahusay sa depensa at shooting na may 43.5% 3-point shooting percentage ngayong season. Ang kanyang kakayahan bilang catch-and-shoot target ay magpapadali para kay LeBron at Austin Reeves na mas makapag-focus sa playmaking. Samantala, hindi nakuha ng Brooklyn Nets ang inaasahan nilang first-round pick para kay Finney-Smith. Ngunit ang trade ay nagbigay sa kanila ng roster flexibility, lalo na't si Russell ay may expiring contract. Si Shake Milton na bahagi rin ng trade ay maaaring magbigay ng mas maaasahang backup guard sa Lakers. Bagamat hindi mataas ang catch-all metrics ni Milton, mas maganda ang kanyang shooting performance kumpara kay Gabe Vincent ng Lakers. Para kay D'Angelo Russell, ang trade ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magpakitang gilas sa Brooklyn na kasalukuyang nasa rebuilding phase. Makakalaro siya ng mas madalas na maaaring magtaas ng kanyang market value bago ang free agency. Gayunpaman, ang kanyang mga kahinaan tulad ng hindi maasahang depensa at masamang shot selection ay maaaring maging dahilan kung bakit siya na-trade mula sa isang contender papunta sa isang rebuilding team. Ang Memphis Grizzlies ay halos nakuha si Finney-Smith, ngunit tumanggi ang Nets sa kanilang offer na kasama ang isang late first-round pick. Kung nakuha ng Grizzlies si Finney-Smith, mas magiging matatag ang kanilang lineup kasama sina Ja Morant, Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. Sa kabila nito, nananatili silang contenders, ngunit maaaring nagdagdag ng mas malaking presensya si Finney-Smith sa kanilang kampanya. Para sa Lakers, ang trade na ito ay malinaw na isang panandaliang panalo. Nakatuon ang kanilang pansin sa pagpapalakas ng depensa at pag-maximize ng kanilang win-now roster habang si LeBron ay nasa kanyang huling mga taon sa NBA. Bukod dito, mayroon pa rin silang natitirang first-round picks na maaring magamit para sa iba pang trades bago ang deadline. Ang galaw na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Lakers na magdala ng mas magandang oportunidad para sa titulo habang nasa team pa si LeBron James. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nakaranas ng maraming pagkatalo sa dikit na laban nitong mga nakaraang linggo, dahilan upang bumagsak sila sa ika-10 pwesto sa Western Conference bago ang kanilang laro laban sa former teammates na si Kevin Durant at ang Phoenix Suns nitong linggo.
Ngunit dahil sa malaking kontribusyon ni Kuminga na nagtala ng career high na 34 points at mga mahalagang plays mula kay Dennis Schroeder sa huling bahagi ng laban, nakaligtas ang Warriors at nakuha ang panalo. Bagamat isa lamang itong panalo, naniniwala si Draymond Green na maaari itong maging simula ng pagbabalik ng kanilang kumpiyansa sa season. Nang bumagsak ang aming laro, ito'y nagsimula sa laban namin kontra San Antonio at Brooklyn, ani ni Green, na tinutukoy ang dalawang sunod na talo ng Warriors bago ang linggo. Ngunit walang dahilan kung bakit hindi ito maaaring maging simula ng aming pagbabalik. Pero kailangan naming magtuloy-tuloy. Hindi ito basta mangyayari. Hindi pa kami ligtas. Nasa 10 pwesto pa rin kami, kaya kailangan naming mag-ipon ng mga panalo. Naniniwala akong kaya namin ito. Sa unang bahagi ng laban, tila isa na namang dikit na pagkatalo ang mangyayari para sa Warriors. Lalo na't galing sila sa dalawang sunod na talo, isa laban sa Los Angeles Lakers noong Pasko at isa kontra LA Clippers noong Huwebes kahit wala sina Green at Stephen Curry. Sa pagbabalik ni na Green at Curry sa laban nitong linggo, nahirapan pa rin ang Warriors na makahabol sa Suns. Si Green ay ang bumuhat sa lahat sa first quarter, habang si Kuminga naman ay nagpakitang gilas mula sa bench, nagtala ng 12 for 20 shooting, 12 free throw attempts, 9 rebounds and 3 assists. Nakuha ng Warriors ang lead nang maipasok ni Schroeder ang isang crucial 3-pointer matapos makuha ni Andrew Wiggins ang offensive rebound mula sa kanyang sariling mintis. Si Schroeder, na nahirapan sa kanyang unang mga laro mula nang dumating mula sa Brooklyn 2 linggo na ang nakaraan, ay nagpakita rin ng husay sa huling bahagi ng laro, kasama ang pagpilit ng turnover kay Durant, pagguhit ng foul at pagpasok ng mga mahalagang free throws. Ibang klasing pakiramdam ang makapasok ng tres, ani ni Schroeder na may ngiti. Mahirap ang mga nakaraang laro pero masaya ako na nakuha namin ang panalo. Isang mahalagang salik sa tagumpay ay ang sunod-sunod na malalakas na laro ni Kuminga sa magkakasunod na laban. Gayunpaman, pinatunayan niya ang kanyang halaga sa laban na ito, hindi lang sa opensa, kundi pati na rin sa depensa laban kay Durant. Parang lumalampas na siya sa isang sulok at naglaro siya ng todo kagabi at ngayong gabi, ani ni Kerr. Ito ang hinahanap namin at nakakatuwang makita siyang magtagumpay. Siya ang isa sa pinaka-talented sa team, walang duda, ani ni Green. Masaya kaming makita siyang maglaro ng ganito. Kailangan lang niyang manatiling agresibo. Kapag nasa court siya, ibibigay namin sa kanya ang pagkakataon at siya na ang bahala. At ginagawa niya ito ng maayos. Ang Warriors ay maghahanap ng momentum sa paparating na 6 na sunod na home games, kabilang ang laban kontra sa league-leading Cleveland Cavaliers at Philadelphia Sixers, pati na rin ang mga playoff contenders tulad ng Memphis Grizzlies at Miami Heat. Bagamat mahirap ang schedule, naniniwala ang Warriors na ang panalo noong linggo ay maaaring maging simula ng kanilang pagbawi. Natalo kami sa maraming ganitong laro, ani ni Kerr. Kailangan naming ibalik ang aming kumpiyansa at naniniwala akong makakatulong ito. Ano ang masasabi niyo sa panalo ng Warriors, mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my